Good morning mga ma'am and sir. So eto na, nangyari na ang hindi inaasahan. Habang papunta ako sa palengke, biglang pak! Bumigay ang rear brake panel. Nakakaikot pa naman ang gulong, kaya dahan-dahan na lang ang takbo ko pa uwi. Okay, gawin na natin to. Tinanggal ko muna ang nut at axle para matanggal ang gulong. Tapos, pinunasan ko muna ang brake drum para matanggal ang mga alikabok. At i-check ko ang drum kung may gasgas ba sa gilid. Salamat naman at wala. Tapos, tinanggal ko na ang brake panel, brake arm, brake rod, brake shoes, at kung ano-ano pang mga pangalan nitong mga nakakabit sa brake. Nung bumigay ang brake panel, nabaluktot ang brake rod, kaya pinainitan ko muna bago pinukpok para ma-straight uli. At ito ang kasukat na brake panel ng ating Axis 125. Brake panel ng TMX Supremo or TMX 155. Bumili na rin ako ng brake cam at brake cam lever. At ito ang comparison ng stock rear brake panel at pang TMX na brake panel. Total expenses ng TMX rear brake panel, brake cam at brake cam lever ay 565 pesos. Bago ikabit ang brake shoes, tandaan na hindi ito stainless ha. Mukhang stainless lang pero chrome plated lang ito. Kaya importanteng lagyan ng grasa ang brake cam. Ito ay para iwas kalawang at maging smooth ang pag-expand ng brake shoes. At tinesting natin ang bagong brake panel sa brake drum. Ayos! Siguraduhin din na malinis ang ibang parts bago ikabit para mas maprolong ang buhay ng mga ito. Okay, dito naman tayo sa rear hub rubber damper. Napansin ko na medyo maluwag na ng konti ang clearance, kaya minabutoy ko ng palitan ito bago lumala. At nagpagawa ako ng rubber damper sa gumagawa ng mga bushings dahil mas madali kung dito ako magpagawa kaysa maghanap ng kung anong motor ang kasukat nito. At matibay din naman ito. Ito ang stock Axis 125 rear hub rubber damper. At ito ang pinagawa ko mula sa mga lumang gulong. Singil sa akin ito, 450 pesos. Ang stock driven sprocket na 37 teeth ay pinalitan ko rin ng 42 teeth, pero stock drive sprocket pa rin na 14 teeth. So ang sprocket combination nito ngayon ay 42 by 14 na may sprocket ratio na 3.0. Recommended ito sa city driving, lalo na sa deliveries. Mas relax ang makina at mas maganda ang acceleration. At recommended rin ito sa trail riding, mas may buwelo ang motor. Okay, dito naman tayo sa manibela. Napansin ko na may kanto na ang pagliko ng manibela, kaya pinalitan na rin ang ball race bearing. Sa pagpalit ng ball race bearing, maraming tatanggalin, lahat sa harap. Front carrier, headlight, panel gauge, front tire, lower fender, upper fender, forks, manibela, at T-post and butterfly. Ayun, wala ng grasa. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na! At ang kasukat na ball race bearing ng Monarch Axis 125 ay pang Honda Wave, Honda Beat at Click 125. Total expenses sa ball race bearing set ay 706 pesos. Sa pagkabit naman ng mga bulitas, kailangan ng mahabang pasensya at dapat hindi pasmado ang iyong mga kamay. Dahil kapag nahulog ang mga bulitas, mahirap hanapin dahil sa liit ng mga ito. Kaya
huwag ka agad maghugas ng kamay pagkatapos. At ilagay na ang T-post. Dahan-dahan lang at para maging swabe ang pagpasok. May grasa naman kaya siguradong dudulas din yan. Siguraduhin din na sapat ang grasa na ilagay mo. I-estimate mo lang kung gaano karami ang sapat. At pagkatapos ng grasa, ilagay na ang inner race. Siguraduhin din na nakalapat ng mabuti ang inner race. Tapos ilagay na ang adjusting nut. Huwag mong bitawan ang T-post hanggang hindi pa nakalapat ng mabuti ang adjusting nut dahil posibleng mahulog ang mga bulitas. At ilagay na ang butterfly, washer at steering stem nut. Dito naman tayo sa fork oil. Nakababa na rin lang itong mga forks, papalitan na rin ang fork oil. I-drain mo na ang lumang fork oil hanggang sa huling patak. Ang stock Axis 125 fork oil ay approximately nasa 200cc. Mag-experiment ako dito. Imbes na 200cc, 150cc lang ang ilagay kong fork oil. Titingnan ko kung ano ang epekto nito sa front suspension. In theory, dapat mas malambot ang bounce nito kaysa stock. Gamit itong reliable at effective COVID-19 survivor equipment, kalahati lang muna ang nilagay ko. Tapos, dahan-dahan ipump ang outer tube ng mga 10 to 15 pumps. At pagkatapos, ilagay na ang natirang oil. Presyo pala ng fork oil na gamit natin ay 55 pesos per bottle. Bago ko nilagyan ng oil ang isang fork, dahan-dahan ko munang tinanggal ang dust seal. Ito ay gusto kong malaman kung anong kasukat nito at ng fork oil seal. Sinukat ko ang inner diameter at outer diameter at fork oil seal ng Skygo SG150 ang binili ko para tingnan kung compatible ba. At dahil mas mura lang ito. Hindi ko na tinanggal ang stock fork oil seal dahil wala namang tagas. Nilagyan ko muna ng oil ang oil seal at ang inner tube para maiwasang magasgas. At compatible siya. Base sa dimensions nito na 31 by 43 by 10.3, compatible rin dito ang fork oil seal ng Honda IDV 150, ADV 160, TMX Supremo at TMX 155. Okay, reassembly na tayo. Sa pagkabit ng headlight, panel gauge at wirings, kailangan ng konting pasensya dahil nakakalito kung alin ang mauna. Minsan, naikabit mo na ang isa tapos babaklasin mo dahil dapat pala mauna yung isa pa. Kaya, konting pasensya pa. So, bagong rear brake panel, bagong rear hub rubber damper, 42 teeth driven sprocket, bagong ball race bearings, bagong fork oil, at ubos ang toilet paper. Shoutout na ko sa mga buyers dyan. Ay, gwapo kayong motor. Old Indonesia pero pag-on. Sa ilong lupa.